masakit talaga, pero sa nakikita ko, parang naglulubag ang kalooban naming mag-anak na kayo ay mga nandirito na nakikiramay sa kanya. Ang sabi ko, marami palang nagmamahal sa papa ninyo. Sabi ko, na totoo pala ang kasabihan na pag may itinanim ka, may anihin ka. Kaya sa buhay pala natin na ito, dapat pala tayong gumawa ng maganda para sa ganitong mga pagkakataon na ipapadaman natin na yung pakikipagkaibigan na ay talagang kailangan gumawa tayo ng maganda para tayo nakikita natin sa ating kamatayan na maraming nagmamahal sa atin. Simula nang maaksidente ang Kuya Willie ninyo, bumuhos ang tulong sa amin sa financial man o sa hindi financial, mga tumutulong sila. Unang-una na pagtulong sa amin ay ang ating pare na halos nung aksidente siya ay lagi siyang dinadalaw. Pinapupunta niya mga apostolis niya para sa tuwing linggo ay kanilang dinadasalan at binibigyan ng komunyon. Ang mga kabutihan na yun, katulad ng ating gobernador, talagang ang ating gobernador ay ang daming mga naibigay sa akin na tulong. Ating gobernador, lalo na ang ating mayor, ang ating vice, ang mga kagawad ng bayan na pumupunta dito, pumapasyal. Ang mga kanyang mga kaibigan, lalo na ang senior citizen, yung batch 71 niya, na halos lagi siyang pinapasyalan na pinapatawa siya para binibigyan nila ng kasiyahan. Sabi ko, maski mga senior citizen ito, talagang nagmamahal sa kanya. Marami yung mga pinsan niya na mga taga-Naga, maski ang layo, pinupuntahan siya, dinadalaw siya. Parang naisip ko na talagang siguro sabi ko ang asawa ko ay napakabait at bakit ganito maraming tumutulong na kung saan-saan nanggagaling ang mga tulong. Kaya sabi ko sa Panginoong Diyos, napakaswerte namin, lalo na sa mga anak. Nandyan ang mga anak ko. Sa totoo lang, nung siya ay na-aksidente, lagi niyang, di ba, nagkaunti ang isda namin. Pero pag tinatanong ako ng asawa ko, Ning, ilan ba ang isda natin? Ayaw kong sabihin na wala ng isda. Sinasabi ko lang 10 box, 15 box. Para siya ay matuwa. Ang dasal ko lagi sa kanya, mabuhay lang siya. Di ba rin ang alagaan namin siya habang buhay. Pero nung time na siya ay mawawala pala, hindi ko sukat akalain na siya ay mawawala. Na nung gabing siya ay nagbibinisita pa siya ni Father. Pagka 28, nilagnat na siya. Sabi ko, iniistoryahan ko pa siya na, Agong, marami pa ka dito kinukull up ngayon. Sabi ko ng 28. Nagtatawa siya, nagkakanta pa. Pero bigla siyang nilagnat, binantayan ko siya. Hindi ako natulog ng time na yun. Pero sa totoo lang, simula nung siya ay magkasakit, lagi minsan natutulog ako. Pero nung time na yun siya pala ay mawawala. Wala akong tulog. Nung mga bandang alas 3, parang bigla siyang, biglang nagkaroon ng hika. Ninubyo ko siya, 2 beses. Wala pa rin. Pag tinatanong ko siya kung ano ang masakit, dinidek ko ang ko sa kanya. Ang ginagawa niya sa akin, hinahalikan ako, pero bigla siyang nagluha. Tapos, nung time na mga alas 5 na, ay talagang dadalhin na kako kita sa ospital. Mamaya pagliwanag at si engineer. Baka wala pang driver ang ambulance, sabi ko. Pero nung parang, bakit iba? Sabi ko, iba ang yung tunog. Parang lumagalagabog. Ang ginawa ko, ang pagdarasal para sa Panginoong Diyos, pagtaimtim. Nagdasal ako sa Kanya, sa Panginoong Diyos, na sana kung ano man ang kunin na siya, huwag na siyang pahirapan. Sabi ko, kung ano man ang nagawa niyang kasalanan, sana patawanin na siya. Sabi ko, pag upo ko, bigla na lang nakita ko na may namong parang sa Kanya. Bigla kong tinagpo, yun na, naglungay na siya. Kaya, sobrang sakit ng
ganun ang nangyari sa kanya. Pahay na sana akong maski alagaan siya habang buhay. Mabuhay lang siya. Maski kailan na nung nakaratay siya, wala kaming ipinaramdam sa kanyang masasamang loob. Niya halos hindi ako maalis sa tabi niya. Nagtitimbang ako. Dati may nag-aalaga sa kanya pero nag-asawa na yung mag-aalaga. Kaya ako na ando ngayon. Simula nung ako na nag-aalaga, niya halos hindi na ako makalabas. At talagang binabantayan ko siya. Gusto kong ipakita namin sa kanya na ano siya, mahal na mahal talaga namin siya. Kaya sobrang saya ko nung makita ko kayo na nagmamahal pala kayo sa kanya. Talagang ano siya, magaling sa mga kapatid niya, mahal na mahal niya, mga kapatid niya. Yung mga taga-Naga, maski pa paano ang lalayo, pero mga nandito sila, managdatingan pa yung mga taga-manalayo. Kaya sabi ko sa isip ko, ang tao pala na mabait, na kung may itinanim ka, may aanihin ka, yung pala, sa nakikita ko sa inyo, talagang pinag-aanuan niyo, talagang mahal na mahal talaga niyo siya. Kaya hindi ko malaman kung anong ko balang araw. Makakagandi din ako sa inyo, lalo na sa mga anak ng kapitbahay ko, na halos 2 taon na binubuhat nila si kuya nila. Hindi ko sila nakakitaan ng mga nakasimangot. Sabi ko, yung mga tawan ko dito, yung kumari kong nandito, si Maringaba, halos lahat kaming mga nandito sa budiga ko, lahat tumulong sa kanya. Hindi siya inanuan man ng masamang asal, napapakitaan siya ng katulad ng mga nagbubuhat, binubuhat nila umaga, tanghali, gabi, nung mga taga rito sa amin. Nag-anuan sila, pero lagi silang mga naka-smile sa kanya. Kaya pinapasalamat ko na lahat nandito, lalo-lalo na ang ating gobernador, mga gagawa ng bayan, mga nandito lahat sila. Kaya yun ang pang masasabi ko. Sana maalalaman ninyo, maski wala na si Kuya Winnie ninyo, maalalaman ninyo na minsan ay naging bahagi din siya ng buhay ninyo. Ang libing po bukas, papisahan dito sa simbahan, mga alas 2 sa simbahan na kami. Tapos sa gintong himnayan po siya ililibing. Marami pong salamat. Papa, thank you. Mahal na mahal ka na. At kaya rest well. Wala na akong ibang masabi. Ang gusto ko lang, sana naririnig mo ko, pero alam mo from the start, kung gaano kita kamahal namin lahat, kung gaano kami ka-proud sa'yo. Hindi ko masabi kasi walang exact na word how to describe how great are you as a father. Ang hirap pero kaya namin to pa. We love you, Papa. Thank you po sa inyo lahat. Thank you po.